Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Myra, Tubong Negros. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari pa sa kaibigan ko na tawagin na lang po natin sa pangalang Bebeng. Nangyari pa ito noong panahong dalaga pa lamang ako. Simula bata pa lang ay magkaibigan na po kami nito. Mahirap yung buhay ng kanilang pamilya, lalo at may 3 nakababatang kapatid pa yung kaibigan kong ito. Hindi kalakihan yung kinikita ng kanyang mga magulang, kaya't kung minsan ay talagang kinakapos sila sa pera. Dahil ganun nga yung estado ng kanilang buhay, napagpasyahan na lamang ni Bebeng na magtrabaho. Ayaw man ng mga magulang nito na gawin niya iyon, pero wala na rin silang nagawa ng ito na nga mismo yung nagdesisyon. Hinayaan nga siya ng kanyang mga magulang na maghanap ng trabahong pwede nitong mapasukan. Yun nga lang po, hindi naging madali yung paghanap nito ng trabaho. Hindi naman tumigil si Bebeng noon sa paghahanap at humingi na rin siya ng tulong sa kanyang mga kakilala. Makalipas yung halos mga 3 linggo na paghahanap nito noon, may isang kakilala siya na nagsabi sa kanya na may nakita itong naghahanap ng trabaho. Yun nga lang, may kalayuan sa aming baryo yung lugar na iyon. Hindi naman yun naging problema sa kaibigan ko. Pinuntahan nga niya iyon doon at nakapasok siya bilang isang kasambahay. Wala nang nagawa yung kanyang pamilya noon kung hindi yung payagan rin siyang magtrabaho. Nalungkot naman ako dahil yun nga yung unang pagkakataon na malalayo ako sa matalik kong kaibigan. Natuloy nga yung pagtatrabaho niya doon. Mabait rin daw yung kanyang naging amo. Mahigit sa 40 anyos na raw kasi yung edad nito. At may tuturing na ring matandang dalaga. Kasama niya sa bahay na yon yung kanyang ina, na nasa mahigit 70 taong gulang na raw. Yun nga lang, dahil may kalayuan, mga 2 beses lang daw sa isang buwan kung makauwi sa aming baryo yung kaibigan ko upang bumisita sa kanyang pamilya. Nang isang pagkakataon ngang umuwi ito, nagkwento ito sa akin tungkol sa ina ng kanyang amo. Ayon nga sa kaibigan kong ito, minsan ay kinakabahan raw siya sa ina ng kanyang amo. Malakas pa raw yung pangangatawan nito kung ibabase sa katawan ng ibang kanyang mga kaedaran. Yun nga lang, may pagkakataon daw kasi na parang hindi raw normal yung takbo ng isip nito. Naisip lamang ni Bebeng noon na marahil ay bunga lang ng katandaan, kaya't hindi na lang din niya pinagtuunan pa ng pansin. Pero hindi lamang yun yung kinababahala ng aking kaibigan, dahil kung minsan daw ay natatakot rin daw siya dito dahil sa mga kinikilos nito, lalo na raw kapag sumapit na yung gabi. Napatanong naman ako sa kaibigan ko noon kung ano nga ba yung ibig nitong sabihin. At dahil doon, naikwento nga niya sa akin yung isang pangyayari na nagbigay sa kanya ng labis na kaba tungkol sa ina ng kanyang amo. Isang gabi raw kasi noon, mahimbing na raw yung kanyang tulog sa kanyang kwarto. Dahil nga sa pagod sa buong araw na pagtatrabaho, kaya't nahimbing raw siya sa kanyang pagtulog. Nalimpungatan na lang daw siya noon dahil nakaramdam nga siya ng mainit na bagay sa kanyang mukha. Nangungunot yung kanyang noon habang dahan-dahang minumulat yung kanyang mga mata. At ganoon na lang daw yung gulat niya. Nang tuluyan siyang magmulat ng kanyang mga mata, tumambad sa kanya yung ina ng kanyang amo. Mabilis nga siyang napabangon dahil nabigla ito. Naglalaway daw kasi yung matanda at nakabukas pa raw yung bibig habang nakalapit nga yung mukha sa aking kaibigan. Tila dismayado pa raw noon yung mukha ng matanda dahil nagising nga raw ito. Kinalma naman daw ni Bebeng yung kanyang sarili at nang may masmasan siya, tinanong nga niya yung matanda kung ano nga bang ginagawa nito. Pero hindi tumugon yung matanda at tinalikuran lang daw siya nito. Umalis raw yon sa kanyang kwarto nang hindi man lang siya kinakausap. Napahawak lang daw si Bebeng sa kanyang dibdib.
dahil grabe daw talaga yung kabang kanyang nararamdaman. Nang makalabas ng araw yung ina ng kanyang amo, mabilisan raw niyang sinara yung kanyang pinto. Naisip niyang baka hindi nga niya naisara yun bago siya makatulog, kaya't nakapasok nga yung matanda. Dahil sa naganap ng gabing yon, nahirapan pa si Bebeng na muling makatulog. Gayong matagal bago nawala yung kanyang kaba sa ginawa ng nanay ng kanyang amo. Maging ako nga noon ay kinabahan din dahil sa kanyang naging kwento. Binalaan ko naman siyang mag-ingat siya at baka meron ngang gawin yung nanay ng kanyang amo. Napakibit-balikat na lamang siya at hindi na rin nagsalita pa. Dahil naman sa naging kwento nito, nakaramdam ako ng pagkabahala para sa aking kaibigan. Hindi ko man alam kung ano nga bang motibo ng matandang amo ng aking kaibigan. Pero malakas yung kutob ko na meron itong masamang binabalak. Gawa nga ng 2 beses lang sa isang buwan kung makauwi itong si Bebeng. Natagalan bago nga kami magkita. Sa paglipas ng mga araw, ay hindi pa rin nawawala sa isipan ko yung kwento nito. Kinakabahan ako noon tuwing naiisip ko yung tungkol doon. Gayong nag-aalala nga ako sa pwedeng mangyari sa kaibigan ko. Hanggang dumating nga yung araw na inaasahan kong uuwi na ito. At nabigo ako gayong hindi raw nakauwi yung kaibigan ko ayon sa kanyang ina. Inisip kong baka naging abala lang ito, kaya't hindi na muna umuwi. Naghintay na lamang ako sa mga susunod na araw noon upang kamustahin yung kaibigan kong ito. Nang makauwi na nga ito noon sa aming baryo, kaagad kong pinuntahan ito sa kanilang bahay. Kinamusta ko ito at naabutan ko naman siyang nakahiga lang sa kanyang kwarto. Ayon kasi sa kanyang ina, umuwi raw ito na masama yung kanyang pakiramdam. Kinausap ko nga po ito noon. Hindi pa man ako nagtatanong tungkol sa matandang amo nito, ay agara na siyang nagkwento. Habang tumatagal nga raw siya sa bahay na yon, napapansin raw talaga niya na merong kakaiba sa matandang kanyang amo. Ilang ulit pa raw kasing naulit yung nakapasok nga yung matanda sa kanyang kwarto. Isang gabi nga raw noon ay nalimpungatan siya. At bumungad ulit yung ina ng kanyang amo, na malapit na raw yung mukha sa kanya at nakabuka pa yung bibig. Mabilis daw siyang bumangon at tinanong yung matanda kung ano nga bang ginagawa nito. Pero umiling-iling lamang daw yung matanda habang nakangiti. Nagtaka man siya, ngunit tinayaan na nga niya ito at naglakad na raw ito palabas ng kanyang kwarto. Matapos nga raw yung nangyaring yon, ay naging sakitin daw yung ina ng kanyang amo. Tila biglang nanghina raw yung katawan nito at minsan pa ay hindi gaanong makatayo. Sumama raw talaga yung pakiramdam nito. Kaya't napaisip rin yung kaibigan ko kung ano ba talagang nangyari sa matandang amo nito. Simula rin ng gabing yon, may mga pagkakataon nga raw na sumasama rin yung pakiramdam ng kaibigan ko. Kinakabahan nga siya at baka nahawa raw siya sa sakit ng kanyang amo. Dagdag pa nito, ilang araw na rin daw na hindi talaga maganda yung kanyang pakiramdam. At hindi raw nito may paliwanag kung bakit mabilis nga siyang magutom at mauhaw. Gayong marami naman daw yung kinakain niya at maging yung iniinom nitong tubig. Kinabahan naman ako dahil sa kanyang sinabi. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay merong ginawa yung matandang yon sa kaibigan ko. Hindi ko na lang sinabi sa kanya yung iniisip ko at tinayaan ko na lang din itong magpahinga. Umuwi na lamang ako noon sa bahay namin ngunit hanggang sa makarating ako sa bahay ay hindi nawala sa isip ko yung mga sinabi nito. Kinagabihan nga noon dahil patuloy kong iniisip yung kalagayan nito at ang sinabi niya sa akin, kaya't hindi nga ako gaanong makatulog. Naupo lang muna ako noon upang magmuni-muni. Ganon nga yung sitwasyon nang makarinig ako ng ingay sa may labas ng aking bintana. Nagtaka ako noon kung sino nga ba yon at bigla rin akong kinabahan ng hindi ko alam yung dahilan. Naisipan kong silipin yon. Dahan-dahan akong tumayo at saka lumapit ako sa aking bintana. Pagkasilip ko sa bintana ay nagulat ako ng bahagya. Kaya't impit akong napasigaw. Tinakpan ko pa nga yung aking bibig dahil sa ingay na aking nagawa. Nagmatsyag rin ako noon at baka nagising nga yung mga magulang ko.
Ngunit nang wala naman akong narinig na ingay mula sa kanilang kwarto, dali-dali ko nang binuksan yung bintana. Alam kong si Bebeng yung tumambad sa aking pagsilip. Kaya't gusto ko siyang kausapin kung ano nga ba yung ginagawa niya roon ng ganoong oras. Ang mas pinagtataka ko pa ay kung bakit ganoon nga yung mukha ng kaibigan ko. Para kasing hindi yun siya. Dahil parang nakakatakot yung itsura nito ng mga sandaling yon. Nang mabuksan ko na nga po yung bintana, agaran kong hinanap si Bebeng pero hindi ko na nga ito mahagilap sa paligid. Iginala ko yung aking paningin hanggang sa mapansin ko na may tao sa hindi kalayuan. Halos patakbo nga ito habang papalayo sa aming bahay. Alam kong siya na nga po yun. Kaya't nagtaka nga ako kung bakit nasa labas pa ito ng ganoong oras. Sa kadahilan ng yon, napagpasyahan kong lumabas na rin at sundan nga yung kaibigan kong ito. Ang nais ko kasing alamin noon ay kung saan nga ba ito pupunta at kung ano yung ginagawa niya sa labas kahit gabi na. Kumuha na lamang ako ng ilaw noon na magagamit ko sa madilim na daanan. Hindi ko rin alam kung bakit may kung anong nagsasabi sa akin noon na magdala ng patalim at nang may magamit ako kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa akin. Nang makakuha na nga ako ng aking mga dadalhin, dahan-dahan akong lumabas ng aming bahay. Tinahak ko kagad yung daan kung saan ko nga nakita yung kaibigan ko. Binilisan ko rin yung aking paglalakad noon upang maabutan ko ito. Dinala ko ng aking mga paa sa masukal na bahagi ng aming baryo. Nung naroroon na nga ako ay syempre kinilabutan ako. Kaya't naisipan ko na lang na bumalik. Pero paalis na rin sana ako noon nang makarinig ako ng ingay sa paligid. Tinutuban ako ng hindi maganda. Kaya't inihanda ko na rin yung patalim na aking dala. Hinahanap ko kung saan nga ba nagmumula yung ingay na aking naririnig. At hindi naman ako nabigong matunton yon. Napabuntong hininga na nga lang ako nang makita kong si Bebeng pala yon na nakaupo at nakatalikod sa akin. Alam kong yung kaibigan ko yon gayong kilala ko nga ito kahit pa nakatalikod. Tinawag ko ito noon, ngunit tila hindi nito ako narinig. Napansin kong parang meron itong pinagkakabalahan. Kaya't nagtaka na nga ako kung ano nga bang ginagawa nito roon. Muli kong tinawag yung kanyang pangalan at nakita kong natigil naman siya sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang napalingon sa akin noon at nang tuluyan na nga siyang nakaharap sa akin, hindi ko maiwasan yung maniga sa aking kinatatayuan dahil sa aking nakikita. May hawak na bituka yung kaibigan ko habang ninunguya ito. Animoy sarap na sarap pa siya ng mga sandaling yon habang kinakain yung kanyang hawak-hawak. Nang ilawan ko nga kung ano yung nakahandusay sa lupa na noon ko lamang napansin, nakita ko yung isang kambing. Nawakwak na yung tiyan at nakalabas na rin yung lamang loob. Tila inubos rin yung dugo nito sa may bandang tiyan. Nakatingin lang noon yung kaibigan ko sa akin habang ako ay takot na takot sa kanya. Nang humakbang nga ito papalapit sa akin, umatras ako palayo dito. Mabilis rin itong itinapon yung kanyang hawak na bituka ng kambing at napaluhod. Napahagulgol ito habang humihingi ng tawad na parang natauhan. Kaya't syempre ay naawa ko sa kaibigan ko. Paulit-ulit pa niyang sinasabi na patawad dahil hindi raw niya kaya. At talagang gutom na raw siya. Kahit nanginginig sa aking nasaksihan, hindi ko maiwasan yung maawa at mapaiyak. Dahil sa nakikita kong sitwasyon ng kaibigan ko na patuloy lang sa paghagulgol. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga sandaling yon. Nagwika na lamang ako kay Bebeng na kung maayos na nga yung pakiramdam nito o kung busog na nga ito ay umuwi na lamang siya. Hindi siya umimik noon at mabilis nga siyang napatayo. Walang ano-ano ay tumakbo nga ito ng matulin hanggang tuluyang mawala sa aking paningin. Nakatayo lang po ako noon at tinanaw ko lang siyang maglaho sa karimlan dahil grabe nga yung kabang aking nararamdaman. Umiiyak ako noon habang pauwi dahil hindi ko akalain
na ganon yung masasaksihan ko sa kaibigan ko. Batid ko kung ano nga bang nangyari sa kanya at doon ko rin napagtanto na tama nga yung aking naging kutob nang magkwento ito sa akin. Marahil ay alam na rin niya yung kanyang sitwasyon. Baka medyo matagal na rin siguro siyang ganon, lalo at medyo may katagalan rin bago siya nakauwi. Nang gabing yon, hindi nga ako nakatulog sa kaiisip sa mga nakita ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na isa na ngang aswang yung kaibigan ko. Sumagi rin sa isipan ko noon na marahil ay sa kanya nga ipinamana o ipinasa ng matandang amo nito yung kanyang pagiging aswang. Naawa lang ako dito, pero alam ko na siya lang din yung mahihirapan sa kanyang sitwasyon. Kinaumagahan naman po noon, nagpunta nga ako sa bahay nila upang kausapin sana ito. Pero napag-alaman ko mula sa kanyang ina na umalis na raw ito at bumalik sa trabaho nito. May sulat na lamang itong ibinigay sa akin kaya't kinuha ko naman. Umuwi ako noon at binasa ko nga yung sulat ng kaibigan ko. At naiyak na lamang ako noon dahil sa kanyang naging mensahe sa akin. Kung hindi ito bumalik sa kanyang trabaho at may posibilidad na hindi na rin bumalik sa kanyang pamilya. Hindi man niya sinabi kung saan siya pupunta. Pero lagi kong ipinagdarasal yung kaligtasan ng kaibigan ko mula ng araw na yon. Tama nga ako ng hinala ko noon dahil sa paglipas ng mga taon ay hindi na nga umuwi pa si Bebing sa kanyang pamilya. Walang nakakaalam kahit pamilya nito kung saan na nga ba ito nagpunta. Kung buhay pa man siya ngayon, sana'y nasa maayos siyang kalagayan. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.